Kung naghahanap ka ng complete Shopify tutorial, para sa iyo ang video na to. Sa video na to, ipapakita ko step by step kung paano gumawa ng Shopify store gamit ang AI ngayong 2026 and beyond. At ito na talaga ang pinaka-best na paraan para mag-build ng Shopify store. Makatipid ka ng oras at pera. Completely free pa. At kung matagal mo nang iniisip magsimula ng dropshipping store, ngayon na yung tamang time. Sabayan mo na lang ang video na to dahil ipapakita ko exactly step by step kung paano gawin. At sa dulo nito, meron ka ng working na Shopify store. Baka iniisip mo, parang too good to be true. Pero totoo talaga to. Nung ginawa ko yung first Shopify store ko, gumugol ako ng sobrang daming oras. Nang nakakagulat pa sa technology ngayon, kaya mo nang gawin yung same na store in about 5 minutes lang. Plus, may 10 ready-to-sell products ka nang nakaload agad sa store mo. Kasama pa yung iba't ibang cool na bonuses. Nagsimula ako sa e-commerce way back 2017 at doon nagsimula yung journey ko sa pag-earn ng online money na nagbigay sa akin ng chance bumili ng dream cars, i-live yung dream life ko, makakilala ng maraming amazing na tao at mabuo yung lifestyle na gusto ko. Kung nanonood ka ngayon at gusto mong maranasan din to, gusto kong malaman mo na posible siya. Sa totoo lang, mas madali na ngayon kaysa dati magsimula. Kaya without further ado, let's start! So kapag kinlik mo yung link sa description below, dadalhin ka nito sa landing page na ito yung itsura. Ang pangalan nito ay storebuild.ai. Isa tong cool na free tool na tumutulong mag-build ng Shopify store gamit ang AI technology. At pagkatapos ko itong magamit, zero ang chance na babalik pa ako sa manual na pag-build ng Shopify store. Isa pang magandang part, kapag ginamit mo yung link ko sa baba, makakakuha ka ng free Shopify trial. Tapos may 3 months kang Shopify just for $1. Ibig sabihin, pwede kang magsimula ng halos $0 lang ang puhunan. Kaya isa to sa pinaka-beginner-friendly na business na pwede mong simulan ngayong 2026 and beyond. So pag naklik mo na yung link sa description below, dadalhin ka niyan sa page na to. At ang unang gagawin mo dito ay pumili ng niche mo. Siyempre, sobrang importante ng niche para sa kahit anong Shopify store. Kung meron ka nang naisip, piliin mo lang yon. Pero kung kailangan mo pa ng inspiration, pwedeng iselect mo to tapos i-click mo yung Build My Free Store. Ang unang hingin nito ay contact information mo. Ilalagay lang natin yung info na yan tapos i-click yung Claim Your Store. Pagkatapos nun, ang gagawin mo naman ay i-click yung Create Shopify Store dito. At tulad ng sinabi ko kanina, gamit yung link na to, makukuha mo yung VIP offer na 3 days free tapos $1 per month for the first 3 months. I-click ulit natin yung Create Shopify Store dito at siguraduhin mong gamitin yung email na nilagay ko kanina. I-click natin yung button tapos maglalagay tayo ng password para sa Shopify account natin. After nun, i-click ang Create Shopify account. Pwede kang magbayad gamit ang credit card mo or PayPal account. Kapag nailagay mo na yung info, i-click mo lang yung subscribe for $1. Sa totoo lang, ito na yung pinaka-best na trial na nakita ko. Mas maganda pa ito kumpara noong nagsisimula pa lang ako gumamit ng Shopify dati. Kaya talagang ina-encourage ko kayo na i-take advantage ang trial na to. Ngayon naman, papapiliin ka kung anong plan ang mas gusto mong gamitin. Para sa karamihan sa inyong nanonood ng video na to, masasabi ko na yung basic plan ang pinakaswak. Maliban na lang kung meron ka ng malaking e-commerce brand. Hindi mo pa kailangan yung grow or advanced. At pwede mo naman silang i-upgrade anytime sa future. So, piliin natin i-try yung basic. Dito, ilalagay mo yung business address at info mo, pero para mas mapadali yung video, i-click ko muna yung add later. Pagkatapos nun, may tatanungin pa siyang ilang questions, pero mas okay na i-skip mo na lang dahil hindi naman talaga kailangan sagutin. So, i-click natin yung button dito at ayan, all set ka na. I-minimize ko muna yung browser na to at babalik tayo sa original store build page natin. Since tapos na yung step na yun, pwede na natin i-click yung next. Ngayon, pipili tayo ng niche. Para sa video na to, pipiliin natin yung pets. Pwede kang pumili ng kahit alin sa mga banners na nandito. So, gamitin na lang natin to. Tapos, i-click natin yung next. Don't worry, pwede mo naman palitan yung banner anytime sa future. Ang susunod mong gagawin ay i-activate yung store mo at ang first step dito ay i-install yung store build app sa store mo. I-click natin yung button dito tapos piliin ang install. Sasabihin nito na kailangan niya ng access sa ilang data. So, i-click lang natin ulit yung install. Ngayon, naka-install na yung app sa Shopify account natin. Completely free itong gamitin basta hindi ka gagawa ng more than 3 landing pages per month. Nakadalasan, hindi naman kailangan ng karamihan. Kaya huwag ka mag-alala na may charge agad. Then, i-click natin yung approve dito. Ngayon naman, i-install natin ang Zendrop sa store. Ito na yung pinaka-best na dropshipping platform na nagamit ko. At bibigyan ka rin nila ng 10 trending products na pwede mo nang ibenta agad. So, ginagamit ang Zendrop para i-fulfill yung orders ng store mo. I-click lang natin ang add winning products tapos install dito. And guys, kung gagawa ka ng dropshipping store, isa to sa pinaka-solid na tool na may kita mo. I-click natin ulit yung install. Ngayon, kapag kinuha mo na yung Zendrop Plus plan, may monthly fee siya, pero may kasama ka ring 3-day free trial through store build. Kaya recommended ko na i-test mo muna. Subukan mo at kung ayaw mo nang ituloy, pwede mo namang i-uninstall. So, i-click lang natin yung approve. Next, i-click natin ang continue onboarding. At ibabalik tayo nito sa store build AI dashboard. Dahil tapos na tayo sa steps 1 and 2, i-click na natin yung next. Ngayon, mag-i-import na siya ng products gamit ang AI para i-build at i-design ang store mo. At makita mo dito na meron ka ng solid na foundation para sa store. Basically, ang gagawin mo na lang ay palitan yung ilang text, baguhin ang images kung gusto mo, idagdag ang logo mo,
at ipapakita ko rin kung paano gawin yan. Guys, seryoso, kung matagal ka nang may idea sa Shopify store, ito na yung pinaka-perfect na paraan para i-launch to. May malaking trial ka na sa Shopify, may trial ka na rin sa Zendrop, at ang pinaka-best sa lahat, hindi mo kailangan gumastos ng 100 plus hours sa pag-build at design ng store. Gagawin na to ng AI para sa'yo. At maganda talaga yung template. Professionally made at optimized for conversion para makakuha ka talaga ng sales. Kapag tapos na, ang susunod mong gagawin ay i-click yung remove password. Kailangan mong siguraduhin na meron kang store address. Kapag okay na yon, i-click natin yung button dito para ma-turn off ang password protection. Tapos pag-click natin ng next, bibigyan ka nito ng isang magandang deal para sa Zendrop Plus. Kung seryoso ka sa dropshipping, recommended ko talagang kunin to. May live weekly coaching, may order credits, at may access ka sa Zendrop Academy na parang best mentorship na para sa dropshipping. Para lang sa video na to, i-decline ko muna siya, pero para sa inyo guys, choose accordingly. And ayan, balik na tayo ngayon sa Shopify dashboard natin. Papakita ko naman sa inyo kung paano nyo pwedeng i-tweak yung design at content ng Shopify store nyo. Syempre, gusto mong palitan yung homepage title. Tatawagin ko yung store ko na Yorkies Best kasi accessories para sa Yorkies yung ibebenta natin. Pwede ka rin maglagay ng meta description dito. Ngayon, kapag pumunta ka dito sa online store at i-click mo yung button na to, makikita mo na nasa store build theme tayo. Ito yung theme na ginagamit ng AI Builder. Anytime, pwede mong i-click yung edit theme. Pero kung gusto mong makita yung itsura ng store mo ngayon, i-click mo lang tong button na to. So, ito na yung store. Meron na tayong hero section na pwede mong baguhin kung gusto mo. Pwede kang magdagdag ng text dito. May mga best sellers na naka-pre-populate na at connected na to sa Zendrop. Kaya pwede ka nang magsimula agad magbenta ng product. May konting text din tungkol sa shipping at iba pang details. Dito naman, pwede mong ilagay yung testimonials kapag meron ka na. At oo, pwede kang magdagdag ng iba't ibang sections. May kita mo rin yung mga pages na automatic na ginawa. Tulad ng catalog page at contact page. Posibleng medyo iba ang itsura ng store mo at okay lang yun. So, bababa lang tayo dito at i-click yung exit preview. Ngayon, balik tayo dito. Kung gusto mo nang i-edit yung homepage at website mo, i-click mo yung edit theme. Ito na yung standard Shopify editor at sobrang dali lang gamitin. Ipapakita ko sa inyo. Tulad ng nakikita nyo, pwede mong i-click kahit anong section na gusto mong baguhin. Ito yung header section. Ito naman yung maliit na announcement section na pwede mong i-toggle on and off. Pwede mo rin tong i-delete or i-hide. Tapos, kung gusto mong baguhin yung kahit anong section, sobrang dali lang gawin. Halimbawa, kung gusto mong palitan yung picture dito, i-click mo lang yung button, pwede kang pumili mula sa library mo, mag-explore ng images sa Shopify, or kung gusto mong gumamit ng AI, i-click mo lang yung button dito. Mag-request ka ng changes at mag-type ka lang ng gusto mong mangyari. Ngayon, madali lang palitan kahit anong text dito. Ita-type mo lang kung ano yung gusto mong ilagay. Pwede mo ring baguhin agad yung heading size. Pwede mo ring piliin kung ilang items ang lalabas dito. Sa ngayon, 4 yung columns natin, pero pwede naman natin gawing 5. For now, gawin muna nating 3. So basically, ang gagawin mo lang ay daanan lahat ng maliliit na sections na to at i-tweak based sa gusto mo. Pero wag ka na masyadong ma-stuck sa details. Hindi kasing importante ang design ng store kumpara sa marketing. Kaya gusto ko talaga itong AI Builder kasi hinahayaan ka nitong ilaan yung energy mo hindi sa pag-design or pag-build ng website kundi sa marketing mismo. Kung may section na gusto mong tanggalin, sobrang dali lang gawin yan. Halimbawa, kung ayaw ko ng section na to, pupunta lang ako sa button dito at i-click yung remove. Kapag gusto mong i-undo, pwede mong pindutin yung Ctrl Z or Apple Z. At kung gusto mo namang magdagdag ng section, pumunta ka lang sa plus button dito. I-click ang add section at makikita mo lahat ng pre-made template sections na pwede mong gamitin. Halimbawa, kung gusto mong maglagay ng featured collection, piliin mo lang to. Pwede ka rin gumamit ng AI para tumulong mag-generate ng sections. Isa sa pinaka-importanting dapat mong gawin ay siguraduhin na maayos tignan ang site mo sa mobile. Maraming nakakalimot dito kasi hindi nila naiisip na karamihan ng customers mo ay nasa phone lang. Basta wag kang gagawa ng sobrang laking changes. Usually, maganda na agad ang itsura kasi optimized na to both for web and mobile. Quick run-through lang. Tapos, baguhin mo kung may kailangan. Sa tingin ko, solid na to. Balik naman tayo dito sa Sidekick. Pwede kang makipag-usap sa AI at sasagutin nito kahit gaano karami ang tanong mo. At tutulungan kang manatili on track. Kapag pumunta ka sa theme settings, dito mo maidadagdag yung logo mo. Pwede kang pumili mula sa files mo, baguhin ang width at recommended ko rin na maglagay ng favicon. Pwede mo ring palitan ng colors at typography. Pero para sa karamihan sa inyo, hindi ko nire-recommend na sobrang daming baguhin kasi baka magmukhang hindi tugma-tugma. Kapag tapos ka na, i-click mo lang yung save. Ngayon, kung gusto mong magdagdag ng ibang pages, pumunta ka lang sa pages, i-click ang add page at pwede kang gumawa ng about us page. Tapos i-save mo lang. Balik tayo sa themes. Kung gusto mong gumamit ng ibang Shopify theme, maraming free options na available. Pwede mong palitan anytime dito. Halimbawa, kung gusto mong gamitin yung Horizon theme, i-click ko lang yung add. Marami ring paid themes na pwede mong gamitin, pero depende yan sa klase ng store na gusto mong buuin. Ngayon, bago mo i-publish yung store mo, recommended ko na pumunta ka sa settings at i-check lahat ng nandito. Halimbawa, pwede mong i-set up yung payments dito at para sa karamihan sa inyo, okay naman gamitin ang Shopify payments. Pwede mo ring i-edit yung checkout process, pati shipping and delivery, taxes at duties. I-check mo lang lahat para sure. Importante rin na meron kang domain, sobrang importanteng part yan. Hindi ko na masyadong lalaliman dito kasi meron akong mas detailed na Shopify tutorial sa channel ko at ilalagay ko rin yung links
below. Ang main goal ko talaga sa video na to ay ipakita kung paano gamitin yung store build para makagawa ng store in just a few minutes. Ngayon, kapag pumunta ka dito sa apps at bubuksan mo yung Zendrop, makita mo kung anong itsura ng Zendrop Academy. Dito ka pwedeng matuto tungkol sa dropshipping at print on demand. Meron silang live coaching sessions na sobrang helpful at meron din silang mga recordings. Sa loob naman ng Zendrop app, papakita ko saglit kung paano ka makakahanap ng product. Kapag pumunta ka sa Find Products tab dito, makaka-browse ka ng iba't ibang products na pwede mong ibenta agad. Kunwari, mag-search tayo ng dog. Makikita natin yung iba't ibang dog accessories. Halimbawa, kapag nag-click ka ng kahit anong product dito, ipapakita nito yung product cost, shipping, at iba pang useful na info. Pwede ka rin pumili base sa categories, price ranges, at isa pang magandang tignan ay yung trending products. Halimbawa, meron tayong plush dog socks. Kapag kinlik ko to, makikita mo yung product cost, average shipping time, shipping prices, at total price. Trending product talaga to. So, kung gusto kong idagdag to sa products ko, i-click ko lang. Pwede ka rin mag-order ng sample para ma-check yung quality. Pero i-click muna natin to. Pwede mong baguhin yung name, description, at variants. Kahit kadalasan, naka-pre-populate na yan, kaya konti na lang yung gagawin mo. Pwede ka rin magdagdag ng tag kung gusto mo. Pagkatapos nun, i-click lang natin yung publish to my store, tapos confirm. Ngayon, kapag pumunta na tayo sa my products, makikita mo na nandito na siya at nagsisimula ng ma-publish sa store natin. Pagkatapos niyan, lalabas na siya sa store listings at sourcing kasama ng iba pang products na meron tayo. Hindi ko na masyadong lalaliman pa sa video na to kasi ang main goal talaga ay ipakita kung paano gumawa ng Shopify store. Pero sana nakatulong sa inyo ang video na to at tulad ng nakita nyo, sobrang dali na ngayon mag-build ng Shopify store ngayon 2026. Kaya kung matagal mo nang niisip magsimula ng store, ngayon yung tamang time. Alam kong marami tayong na-cover pero ilalagay ko lahat ng resources ng napag-usapan natin sa description below. Pwede mo rin panoorin ulit yung video na to kung gusto mong sundan yung steps. And yeah, ang pinaka-best na paraan para gawin to ay sumabay lang sa video. Sundan yung process, i-build yung store mo gamit yung store build AI. At sobrang excited na ako para sa inyo guys. Ang dropshipping talaga ay isa sa mga pinaka-beginner friendly na business na pwede mong simulan. At dahil sa dami ng resources na available para sa inyo, parang no-brainer na siya. Maraming salamat sa panonood and kung meron kayong nakuha na value sa video na to, siguraduhin yung i-hit yung like button at mag-subscribe kung gusto mo pa ng mas maraming videos na ganito. Gumagawa ko ng mga videos tungkol sa entrepreneurship, finance, AI at iba pang topics na makakatulong sa inyo magkaroon ng financially successful na buhay. Ako nga pala si Charlie and maraming salamat sa oras nyo at magkita-kita tayo sa next video. Peace!